Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat Lord sa panibagong umaga. Salamat Panginoong Hesus, at ako ay iyong ginising. Thank you Lord sa maayos na pangangatawan. Nakabawi po sa pagod na nararamdaman ko. Salamat Lord Jesus. Napakabuti mo Panginoon Diyos. Alam po ang sitwasyon ng inyong mga anak. Salamat Lord. Salamat Holy Spirit sa paggabay palagi. Oh, hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Thank you, Jesus. Tuesday, ngayon ay Wednesday morning na. Oh, God, you are so good. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, sa iyong kabutihan. It's Wednesday morning. Wednesday morning. Yes, Lord. Wednesday morning. Thank you sa inyong paghihintay dyan. Taga si Tita Rix nagising. Hindi nag-alarm. Hindi ko narinig ang aking alarm. Dahil siguro sa sobrang pagod ng aking katawan, nagising ako. Ginising na ako ng Holy Spirit. Gising! Alas 6 na! Ba't di mo ako? Wala mo ng aking alarm. Hindi nag-alarm ang aking cellphone. Ang 5:30, hindi nag-alarm. Pero, sarap ng aking pakiramdam na nakatulog ako ng tuloy-tuloy. Salamat sa Diyos. Kaya ganun lang yung mga kapatid Jesus. Ang kabutihan ng Diyos. Salamat sa inyong paghihintay at sa inyong pag-unawa. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoon Kristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Amen. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Yan ang batayan ng ating pananampalataya. Okay. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord for a new day. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay Wednesday morning, July 2, 2022. Bakit 2022 ang akin? July 2, 2025. 2025 na tayo mga ka-Team Jesus. Salamat sa Diyos sa Kanyang kabutihan at tayo ay muling nagising upang siya ay ating sambahin, upang siya ay ating purihin, upang ipakilala sa sanlibutan ang ating hari at ang ating tagapagligtas. Oh, hallelujah! Praise God sa Kanyang kabutihan. Okay, so asa na ang iba nating mga kasama na kayo at tayo ay mag-worship sa ating Panginoong Jesus.
Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Hallelujah. Yes, Father God. Thank you. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ng Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ sa kanyang kabutihan. Oh, hallelujah. God is good all the time, and all the time God is good. Thank you, Jesus. Salamat po. Salamat po, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, na amin sinasamba, na kami po sa araw-araw ay nagising at sa araw-araw ay nandito pa rin, ligtas, anumang kapahamakan, walang mga sakit, wala sa ospital, hindi naka-oxygen, kundi nandito nakalanghap ng libreng hangin na nanggagaling sa inyo, Diyos Ama. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord God Almighty. Hallelujah. Yes, nagpapakumbaba kami sa tunay ng kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa. Kung wala kaming magagawa, kung ano man po yung aming mga ginagawa, mga plano namin sa buhay, Panginoong Hesus, wala po kaming magagawa kung wala ka. So, kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan namin ng iyong gabay, ang iyong banal na Espiritu, upang sa ganun po ay maging matagumpay ang anumang hakbang, anumang plano
na aming gagawin para sa mga buhay namin, hindi para sa aming sariling kapakanan, sarili naming satisfaction, kundi para sa iyong kapurihan, Diyos Ama. O hallelujah. Hallelujah. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at gawin mo kami karapat-dapat sa iyong presensya. Hallelujah. Hallelujah. At dinideklara namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, nanakit sa amin, nanlait sa amin, lalo na dahil kami ay iyong mga mananampalataya, Panginoong Hesus. Oh, hallelujah. Forgive us, Father God, sa aming mga kasalanan. At as we forgive those who sin against us. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Katagpuin mo po ang mga taong ito, O Lord, at palakasin mo ang iyong mga anak. Nang sa ganoon po, Panginoon Diyos, ay hindi sila susuko sa kanilang pananampalataya sa iyo, nang dahil sa kanilang nararanasan ngayong persecution mula sa kanilang mga pamilya, mula sa kanilang mga asawa o mga anak o saan paman, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Salamat po sa iyong kabutihan. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon Jesus. Oh, hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Ang sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. At kami naniniwala na nandito ang iyong banal na Espiritu upang turuan kami, upang gamayan kami, upang mas lalo pa naming mapatatag ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo, at ikaw ang aming titingnan at hindi ang aming paligid at kung sino pa man. Oh, hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Father God, sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu. Buksan mo ang aming mga isipan, aming mga puso upang maintindihan namin ang nais mo sa oras na ito. Hayaan mo po na mairaos namin ng maayos ang iyong Bible study at bigyan mo kami ng maayos na internet connection. Yes, Father God. At dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At itago mo po, Panginoon Jesucristo, ang iyong lingkod sa iyong krus upang hindi ako makikita
kundi ang makikita ang kabutihan ng Diyos Ama, ang kanyang kagalingan, ang iyong pagmamahal na walang hanggan, ang iyong pag-unawa, ang iyong mga pagpapanang siksik-liglig umaapaw para sa kapurihan ng Diyos Ama. Hallelujah! Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Hesukristo at ng Banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! God is good all the time. Salamat sa Diyos. Tayo ay nakaraos ng mga ka-Team Jesus. Laban lang kahit pagod ang katawan. Pagod ang katawan. Lunes ng gabi, Martes ng gabi. Pagod talaga yan si Tita Bets. Kasi ako ay nagbibiling ako niyan sa DNG. Kaya matagal akong tutulog, mga ka-Team Jesus. But God is good. At ako pa rin ay tumayo, pinatayo ng Diyos, binigyan ng lakas, hininga, para makapagpatuloy sa kanyang katawagan sa buhay ko. Oh, hallelujah. So, kahapon ay tinuruan tayo, tapos na tayo sa Timoteo, dito na tayo kay Titus. So, kahapon ay nasa chapter 1 tayo ni Titus, no, mga ka-Team Jesus. Chapter 1, 7, ang 7, at ang binigyang pansin dito ay ang kung saan si Titus ay pinadala ni Pablo doon sa Damascus, Dalmatia, doon sa Crete, para ituloy ang kanyang gawain sapagkat hindi pa siya tapos doon. O kailangang pumili ng mga maglilingkod, mga ngasiwa sa mga bayan-bayan. At yung mayroong requirement kung paano, kung sino ang karapat-dapat para mamuno doon sa bawat bayan sa ministry. So, ganun din sa Team Jesus. So, tayo ay ginagabayan ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mga salita niya, no? Mga salita ng ating Panginoong Jesucristo na pipili tayo ng mga ngasiwa ng bawat chapter, kung sino-sino ang pamilya na kung saan ito'y pangungunahan ng mga ama. So kung walang ama na tatayo dyan, walang lalaki na may pamilya na tatayuan ang kanyang pananampalataya, ay hindi tayo makapag-umpisa dyan sa gustong ipagawa ng ating Panginoong Hesukristo, ang tungkol sa house of refuge, house of shelter and healing. Hindi tayo pwedeng makaano diyan, no? Kasi pag doon sa house of healing, bubili din tayo ng mga over-the-counter drugs, mga ka-Team Jesus, na kung saan yung kung may nangangailangan ng libreng gamot na for initial relief ng kanilang mga nararamdaman, no, yung may ubo, may sipon, over the counter drugs na kung saan bibigyan natin sila ng just for immediate relief, ay mayroon tayong maibigay na mga gamot kasama din yon. Kung walang pamilya na tatayo, walang lalaki na may pamilya na tatayuan ang kanyang pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, maging anuman ang mangyayari sa buhay, ang mga pagsubok na darating o dadating sa buhay niya, wala tayong magawa dyan. Hindi natin maisagawa ang plano ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat kayo na nandyan ang dapat na tatayo para sa Kanya. Okay. Kami rito ay daluyan lamang ng kanyang mga pagpapala. Kung sinasabi niya, okay, Tito Brian, Tita Bets, ipadala ninyo ang provision na ito doon dahil mag-umpisa na, ganyan-ganyan. So, yes, Lord. Ganun lang ang aming gagawin, mga ka-Team Jesus. Okay, pero hindi basta-bastang pipili tayo o kaya, sige, ikaw,
ikaw, sige kayo dyan. Parang, ikaw na lang, nandyan ka naman dyan. Ikaw na lang, hindi pwedeng ikaw na lang. Kailangan kayo ang magdesisyon, walang na lang. Dahil no turning back yan. No turning back. Kapag nag-umpisa na ang ministry, no turning back yan. May obligasyon ka sa harap ng Diyos at sa body of Christ. Kaya hindi basta-basta yon mga ka-Team Jesus. So kayo, kung kayo ay binigyan ng burden ng ating Panginoong Jesucristo, ng kabigatan na kayo ang tatayo, ipagdasal ninyo yan, i-pray and fast ninyo yan, nang sa ganoon ay gabayan kayo ng banal na Espiritu para sa gawain niya. Okay, kung saan ang inyong reward ay matatanggap ninyo doon sa langit at hindi dito sa lupa. So dito na tayo sa chapter 2. Verses 1 to 15. Maikli lang ang Titus, mga ka-Team Jesus. Meron lang hanggang chapter 3 lang siya. Tapos punta na tayo sa Hebrews. Okay, so hopefully matapos natin ang bagong tipa, no, kasama ang Revelation sa ngayong 2025, no, God willing. Okay, so dito na tayo sa chapter 2, Titus chapter 2 verses 1 to 15. Ang wastong pagtuturo. So sabi, ang wastong pagtuturo. Ngunit ikaw, Tito, ituro mo ang naaayon sa wastong aral. Ang mga nakakatandang lalaki ay turuan mong maging mahinahon, marangal, marunong. Mga nakakatandang lalaki, ito ha, mga ka-Team Jesus. Kayo yan, nakakatandang lalaki. Sino ba yung nakakatandang lalaki sa atin dito? Sino na lang ba ang mga lalaki na naiiwan sa atin dito? Hindi ko na napapansin si Brother Jomar na nagjo-join sa atin at naging magbibigay ng kanyang reflection. Sis Doreen, anong nangyari kay Brother Jomar? Pinaparating siya sa akin ng banal na Espiritu. What is going on sa inyo dyan? I-message mo ako sapagkat pinarating sa akin ang banal na Espiritu. Anong nangyari kay Brother Jomar? Okay. So, turuan mong maging mahinahon, marangal, marunong, magpasya kung ano ang nararapat, at matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig, at sa pagtitiis. Ganoon din sa mga nakakatandang babae, turuan mo silang mamuhay ng maayos bilang mga mananampalataya. Huwag silang mapanira sa kapwa at huwag maging mahilig sa alak. Dapat ay ituro nila ang mabuti upang maturuan nila ang mga nakababatang babae na mahalin ang kanilang asawa at mga anak, marunong magpasya kung ano ang nararapat, malinis ang isipan, masipag sa tahanan, mabait at magpapasakop sa asawa, upang hindi mapintasan ang salita ng Diyos na ating itinuturo. Ganoon din, tayo ay nasa 6. Hihikayatin mo ang mga ang mga nakababatang lalaki na magpasya kung ano ang nararapat. Okay. So, mayroong nakakatandang lalaki, mayroong nakababatang lalaki. Magpakita ka ng mabuting halimbawa sa lahat ng bagay. Maging tapat ka at taos-puso sa iyong pagtuturo. Tiyakin mong tama ang iyong pananalita at walang maipipintas dito, upang ang mga sumasalungat sa atin ay mapahiya dahil wala silang masabing masama laban sa atin. Turuan mo rin ang mga alipin na maging masunurin,
naging masunurin sa kanilang mga amo sa lahat ng bagay upang masiyahan ang mga ito, at huwag silang maging palasagot. Huwag din silang mangungupit sa kanilang amo, kundi ipakita nilang sila'y tapat at mapagkatiwalaan, nang sa ganoon, maipakita nila sa lahat ng kanilang ginagawa ang kagandahan ng ating mga itinuturo tungkol sa Diyos na ating tagapagligtas. 11. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin tayo sa lahat ng kasamaan at upang tayo'y maging mamamayan niya na malinis at handang gumawa ng mabuti. 15. Ituro mo sa kanila ang mga bagay na ito. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan sa paghimok at pagsaway, at huwag mong hayaang hamakin ka ni numan. Okay. Sabi dito sa 15, This then are the things you should teach, encourage, and rebuke with all authority. Do not let anyone despise you. So huwag ninyong hayaan na hamakin kayo ng kung sino man dyan na hindi natin wala nga sa presensya ng banal na Espiritu. Okay. So dito tayo mga ka-Team Jesus. Holy Spirit, salamat po sa iyong mensahe sa araw na ito. Tulungan mo kami na maunawaan namin ang mensaheng ito at ito po ay lalo pang magpatibay sa aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. In Jesus' name, Amen. Okay mga ka-Team Jesus, tingnan natin ang mensahe niya. Bilang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, kung ikaw man ang pinili ng banal na Espiritu, kung kayo man, halimbawa, kayo, yung pamilya ninyo, ang pipiliin ng banal na Espiritu na tatayuan ang inyong pananampalataya at kayo ang maging servant leader sa lugar na yan, sa inyong chapter, halimbawa. So, ito yung instruction kung ano ang dapat nating gawin. Ano ang gawin ng mga nakakatandang lalaki, anong dapat gawin ng mga nakakatandang babae, mga nakababatang babae, mga nakababatang lalaki, nang sa ganoon ay hindi tayo mapapahiya hindi tayo mapapahiya sa harap ng lipunan at hindi mapapahiya si Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin dahil ginawa natin kung ano ang nararapat. So, ayan yun, ang sabi dito, para sa mga nakatatandang lalaki. So, turuan, sino ba ang mga nakatatandang lalaki sa atin? Ang mga nakakatandang lalaki sa atin ay si Tito Brian, kasi kayo, mga matanda na kayo, nakakatanda na kung ikukumpara doon sa mga, halimbawa, mayroon doon sa mga anak nyo na nasa teenagers pa lang, nasa 10 years pa lang nila, nasa 15, 16, 17, no? O kaya nasa 20s. So kayo ngayon, ang ating mga kapatid na mga lalaki ngayon, ay siguro kayo ay nasa early 30s o late 30s na kayo, di ba? So kayo ay itinuring na natin na nasa adulthood na ng mga buhay ninyo
Kaya maaring nakakatandang lalaki na kayo kasama kay Tito Brian, no? So ang ating mga lalaki ay si Tito Brian, si sino pa? Si Brother Jerome, si Brother Sandy, si Brother Eric. Yun na lang naiwan ng mga lalaki sa atin, si Brother Jomar. Yun lang yung mga lalaki natin, no? Na nandito at nakikisama sa atin. Samantalang yung mga babaeng mga asawa, wala man ang kanilang mga lalaking asawa na nagjo-join sa atin. Hopefully, we are praying na kayo ang ginagamit, kayong mga asawang babae, ay ginagamit ng ating Panginoong Kristo ng banal na Espiritu upang maipakita sa inyong mga asawang lalaki, no? Ang kabutihan ng Panginoong Kristo sa mga buhay ninyo upang sila rin ay makumbinsi at madala natin sila dito sa ministry at isa sila sa mga maglilingkod kasabay ninyo. So, kailangan natin mga ka-Team Jesus ang mga lalaki, ang mga asawang lalaki. Kailangan natin yun. Kailangan natin sila sapagkat sila ang pinili ng banal na Espiritu. Sila ang pinili, no? Mula kay Kristo ay ang mga lalaki. So, ang mga lalaki ay dapat tatayo sa kanilang mga pagiging lalaki. Kaya lang, sa kasalukuyan, ang mga nangyayari ngayon, ang mga lalaki ay paano tatayo yung mga lalaki? Wala na, LGBTs, LGBT. Nagsiselebrate pa ang Pilipinas ng LGBT. Samantalang dito sa Amerika, binana nga ni President Trump yung Pride Month. Ang Pilipinas pa ang naggumagawa ng Pride Month. Jesus name. Lord, patawarin mo po ang Pilipinas, Panginoong Hesus, sa kanyang ginagawa. Anong ginawa ng ating presidente? Kaya kailangang ipagdasal natin ang ating presidente. Ano man ang nakikita ko sa Facebook, sa mga reels o whatever na ibang-iba ang Pilipinas. Dahil yun, mayroong pinapakita dyan si our First Lady at saka si President Marcos na inaano ba, yung nilalait ba, yung gibugal-bugalan. May ko, have mercy on us, Lord. Ang mga mamamayan, kasi nga, tinuturing natin yung mga sarili natin na mga Kristiyano. Subalit, hindi natin alam ang tungkulin ng mga Kristiyano pagdating sa gobyerno. Ang mga Pilipino, tinuturing natin 98% tayo ay mga Kristiyano. Subalit, mga Kristiyano, mga mangmang at walang alam sa salita ng Diyos. Wala sa salita ng Diyos na kailangan natin yun bang siraan o kaya anong Tagalog dyan sa bugal-bugalan na kung saan ay they are in authority. Alam na natin yan sa salita ng Diyos sa Romans, di ba? Na kailangan nating irespeto, ipagdasal itong mga taong nasa gobyerno. We have a role to do, mga ka-Team Jesus. Ang mga Kristiyano, kung alam lang natin, pero tingnan ninyo ang mga Pinoy. Millions pa ang views at pinagtatawanan ang ating namumuno, sa halip na iluhod sila sa harap ng Diyos, ipagdasal sila sa harap ng Diyos na sila ay bigyan ng banal na Espiritu ng karunungan na nanggagaling sa Diyos upang sila ay mamuno ng bansa na may matiwasay na pamumuno. Bakit puno sila ng karunungan na nanggagaling sa Diyos? Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Tayo pa, ang mga Pinoy pa ang unang gumawa ng mga ganyan. Magaling ang mga Pinoy gumawa ng mga kwento Masakit sa dibdib na itinuturing natin ang ating bansa bilang mga Kristiyano, subalit mga Kristiyanong bulag, mangmang sa katotohanan. Ang dami pang mga mag-share. Billions pa ang views.
kapag pagdating sa mga panluluko, pagdating sa Bisaya pa na, sa mga binuang, magaling ang mga Pilipino. Marunong ang mga Pilipino matalino ang mga Pilipino. Subalit, ginagamit natin sa kamalian, sa kasamaan, sa halip na gamitin natin para sana mapurihan ang Diyos Ama. No? Kaya yun, iilan lamang ang pinili ng banal na Espiritu. Alam natin yon. At kapag ikaw ay namulat ka sa katotohanan at nalaman mo kung ano ang isang Kristiyano, ang totoong Kristiyano, at alam mo ang mga dapat mong gawin, ikaw ay pinagpapala sa dami ng mga tao sa mundo. So, kailangan natin ng mga lalaki na tatayo sa kanilang pananampalataya. Pero ano nangyayari ngayon sa kasalukuyan? Ayan, ang mga lalaki doon sa gym, sa mga gym dito. Dati ay pag ang lalaki ay nagji-gym, pag tinitingnan ko sila dati, praise God, no, itong mga lalaking ito. Ngayon, mas nagkakaroon na tuloy ng dirty mind, yung masama ang iniisip mo ba, which is, I said to the Lord, forgive me Lord, na nakaisip ako ng ganyan. Kahit, alimbawa, kami ni Tito Brian, magkasama kami, yan, no, di ba, every weekend ay pumupunta kami ng isang restaurant para naman makarelax kami, ganyan, sa aming weekend, at diyan sa daan, halimbawa, habang kami ay naglalakad doon sa isang park na yan, sa isang restaurant na area na yan, nakakakita kami ng mga lalaki, puro lalaki, silang dalawa, o puro babae. Yan yung mga macho-macho, ganyan, sexing, ganon. Yun yung masasabi mong, sila nga, puro sila mga lalaki, ganyan, pero nakakaisip ka na ng masama na, couple kaya ito? Mag-asawa kaya ito? Ganyan ba? No? Doon sa gym, ang lalaki ng mga katawan, yun pala, ang pinupunta nila doon ay upang makahanap din sila ng mga lalaki na magiging partner nila. So wala na ang mga lalaki. Kakaunti na lang ang mga lalaki na tinatayuan ang kanilang pananampalataya. Kaya kung kayo ay mga asawang babae at kasama ninyo ang inyong mga asawang lalaki dito sa team, sa presensya ng banal na Espiritu, ipagpapasalamat ninyo yan sa Diyos at alagaan ninyo ang inyong mga asawa. Ha? Alagaan natin, pagsilbihan natin ang ating mga asawang lalaki, mahalin natin sila, i-submit natin ang ating mga sarili sa kanila, at ipagdasal natin sila nang sa ganoon na ay manatili ang kanilang pananampalataya, sapagkat only few ng mga lalaki ay nakakaalam sa katotohanan. No? Kaya yun mga ka-Team Jesus, maisip mo ba, Lord, patawarin mo ako, nakapag-isip ako ng masama sa dalawang babae na ito, sa dalawang lalaki na ito. Noong nakaraang araw, yung doon kami sa, yung the other weekend, doon kami sa Buncheon, yung Korean restaurant. Nakasalubong namin yung dalawang lalaki na, ay nako, nag-aanuhan pa, yung pinapakain niya yung kanyang ewan ko sinong asawa doon, asawang babae, asawang lalaki. Naghungitay pa sila. No? So, Panginoon Diyos, patawarin mo po. Ngayon ay nasa huling mga panahon na kasi tayo, kaya lumalabas na yung mga nagpo-pour out na ang demonyo, yung panghuli niyang hunat, o ganun. Kaya tayo, ipagdasal natin yung ating mga asawang lalaki na patuloy nilang tayuan ang kanilang pananampalataya kay Panginoong Jesucristo at ang kanilang mga pananagutan sa inyong mga pamilya, mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. So, yan no? Ang hirap. Minsan nga yung aking yung mga bata doon sa Cebu, mayroon doon. Minsan sila nagsasabi, ay bakla ka kasi ganyan. Nire-review ko talaga yan. So, nang sa ganoon,
ay hindi nila iisipin na tanggap ko yung pagiging bakla. No. Walang bakla sa harap ng Diyos, babae at lalaki lang. Kailangan mong disiplinahin ang sarili mo. Kailangan mong turuan ang sarili mo na hindi ka babae, ikaw ay lalaki. No? Kaya hindi ko tinutolerate sa mga bata. Tinuturo ko sa kanila ang tama. Nasa sayo na yan kung ano ang iyong pipiliin. Subalit, sinasabi ko sa iyo, walang bakla na ginawa ang Diyos. Lalaki at babae lamang. No? So, ayan. So, dito, mga nakakatandang lalaki. Yan ay nasa Titus chapter 2, verse 2. Turuan mong maging mahinahon. So, tuturuan ni Titus na maging mahinahon, marangal, marunong magpasya kung ano ang nararapat at matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pagtitiis. Yan ang ituturo sa mga nakakatandang lalaki. Ang mga nakakatandang babae naman, turuan mo silang mamuhay ng maayos bilang mga mananampalataya. Huwag silang mapanira sa kanilang kapwa at huwag maging mahilig sa alak. Dapat ay ituro nila ang mabuti upang maturuan nila ang mga nakababatang babae na mahalin ang kanilang asawa at mga anak. Marunong magpasya kung ano ang nararapat, malinis ang isipan, masipag sa tahanan, mabait at nagpapasakop sa asawa upang hindi mapintasan ang salita ng Diyos na ating itinuturo. So, kayong mga babae, tayong mga babae, anong sinabi dito? Hindi mapanira sa kapwa. Hindi naman ang mga lalaki ang sinasabihan na mapanira sa kapwa. Bakit? Ang totoong mga lalaki, mga ka-Team Jesus, hindi yan nakikialam sa mga chismis. Ang mga bakla, ayan, magaling yan sa magkukwento. No? Pero ang mga lalaking totoo, ano yan sila? Man of few words. Ganon ang mga lalaki. Ayaw ng mga lalaki na yung maraming kwento. Diretso yan, magsalita, diretso. Okay? Pero tayong mga babae, tayo ang makwento. Tayo ang pasikot-sikot, pag magsalita, ganito, ganyan. Sige, ganito kasi, kasi yung ano, ganyan, no? Kaya tayo, mapanira. Huwag silang mapanira sa kapwa at huwag mahilig sa alak. O sino mga mahilig dyan sa alak? Mapanira sa kapwa. Kasi itong mga babae, tayo ang mahilig magkwento. Tayo ang mahilig nakakapansin ng maraming tao, ng maraming bagay sa mundo. So, huwag tayong mapanira sa kapwa. Kaya huwag tayong mag-join dyan sa mga chismes, sa mga paninira, yung mga naglilibak ng ating kapwa, ng ating mga kapitbahay, ng ating mga kapatid. Kung wala ang kapatid na ito, ay siya naman ang pinag-uusapan. Kung nandito siya, iba naman ang yun namang wala ang pag-uusapan. Mali yun! Kaya kayo mga babae, kayo dyan, pigilan ninyo yung mga bibig ninyo sa paninira ninyo sa inyong kapwa. Sapagkat kung tayo ay mga Kristiyano, hindi tayo naninira. Dinidiretso natin ang ating kapatid, kinakausap natin as the Holy Spirit leads us. Meron akong nakita na ganyan sa iyo. Correct me if I am wrong. Kasi nakikita ko at the Holy Spirit told me to inform you, to rebuke you with love. Ganon ang ginagawa natin. Hindi tayo naninira sa ating kapwa, lalo na sa body of Christ, sa mga mananampalataya, mga ka-Team Jesus. Kaya kayo dyan, na mga madadaldal ang mga bibig, ang mga dila, na kahit mga Kristiyano ng mga itinuring, ay hindi pa rin mapigilan ang pagiging chismosa ninyo dyan. Naku po, humingi kayo ng kapatawaran sa ating Panginoong Hesus, sapagkat hindi ayaw niya, mapanira sa kapwa. Ayan.
huwag silang mapanira at saka mahilig sa alak. So, tayong mga nakakatandang babae, tayo dapat ang magiging modelo ng mga nakababatang babae, nang sa ganoon ay itong mga nakababatang babae ay makikita nila na tayo ay masipag, matyaga. Anong sabi dito, masipag sa tahanan, mabait, at nagpapasakop sa kanilang mga asawang lalaki. So kung ang yung mga nakababatang babae, halimbawa sila ay nag-asawa na. So ang kanilang titingnan diyan ay ang mga mananampalataya na nasa katandaan na rin, kagaya ko halimbawa. No? Kagaya ni Tita Jane, ni Tita Jolie, ni Tita Lynn. Sino pa dyan? Kasi kadalasan sa atin dito, kayo ay nasa late 20s pa lang o early 30s. So, mas nakakatanda kami. So, kayo, makikita ninyo na dapat ay kung ano yung tama sa harap ng Diyos. Ay, yun ang ating susundin. Para kayo na mga nakababatang babae, ay sundin din ninyo yun. Ang pagiging masinop sa bahay, sa tahanan ninyo, ang pagiging mabait, ang pagiging mapagmahal sa asawa at sa inyong mga anak, yun din ang inyong gagayahin, yun din ang inyong susundin. So, halimbawa dito, mayroon tayo ritong mga kapatid na mayroong mga asawa na kayo ay nasa 30s pa lang, no, sa late 30s. Halimbawa, ako ay na 53 na. Si Tita Jane, si Tita Jolie, si Tita Lynn. So, yun ang dapat ay ayusin namin ang aming mga buhay, ayusin namin, kami yung mga nakakatandang babae, ayusin namin ang mga buhay namin, maging living witness kami, patutuo sa kabutihan ng Diyos, kaya ituwid namin ang aming mga buhay, hindi kami dapat na mapanira sa kapwa, hindi kami dapat na mahilig sa alak, at sa ano pa mang mga kahilayan sa buhay, kundi ang ating gagawin ay ang ipakita yung pagiging modest natin. Para yun din ang makikita ng mga nakababatang babae. Kagaya ninyo dyan, yung may mga asawa na. Sila si Sharon, si Sis Leah, sino ba? Si Jeanette, si Sis Jeanette, si Sis Lisa. Sino pang may mga asawa dyan? Si Sis Tricia, si Sis Doreen. Sino pang may mga asawa dyan? Si Sis Michelle. No? Yun pa ba? Si Sis Teresita. May asawa na ba yan si Sis Teresita? So yung mga ano rin, mga wala pang asawa, kagaya kay Crystal, Sis Crystal, si Sis Lian. May mga asawa diyan, si Sis Mariana. Sino pang may mga asawa dyan? So, maging mabuti tayong halimbawa sa kanila. Nang sa ganoon, yun din ang kanilang makikita. Kaya nga, mga ka-Team Jesus, kahit na tayo, halimbawa ako rito, kahit na ako'y pagod, dahil 2 trabaho ko, pagdating sa bahay, hindi ko pa rin kinakalimutan na ako ang babae sa bahay. Kaya yun, pagdating sa bahay, sa opisina, naglilinis ng kusina, naghuhugas ng mga pinggan, nagwawalis, nagmamap, nag-aayos, naglalaban, nagtutupi. Bakit? Kailangan na ang bahay natin ay malinis kahit na maliit. Ang importante ay malinis. No? Nag-aayos ng mga higaan, nagtatanggal ng mga beddings, naglalaba ng mga beddings, nag-aayos ng mga kortina, nagpupunas. Bakit? Kasi part man yan ng ating pagiging babae. Yung sabi dyan,
Masipag sa tahanan. So, masipag tayo dapat sa tahanan, mga ka-Team Jesus. Hindi yung maarte pa tayo, o mayroon pang ang mga kuko na puno pa ng mga kolorite dito, mga koloriting kuko. Hindi na yan mahalaga, mga ka-Team Jesus. Yung mga kolorite sa kuko. Dito nga, nakikita ko yung mga babae dito. Kadalasan ay mga itim. Grabe ang haba ng kanilang mga kuko. At ang ganun-ganun na lang sila, iniisip ko. Paano alimbawa kung sila ay tatae, no? Kung sila ay tatae, paano nila lilinisin yung kanilang mga puwit? Sa haba ba naman ng kanilang mga kuko? So, ano pang nagagawa ng mga ito kung maghuhugas, kung doon sila sa bahay nila, may mga anak sila, may mga asawa sila, paano pa nila gagawin yung mga dapat nilang gawin kung ang haba-haba ng mga kuko, hindi nga halos makahawak ng gaganong-ganon. Yun ang iniisip ko ba, di ba? Very inconvenient. So, siguro yung mga yan ay hanggang paupo-upo lang yan, pag ganyan-ganyan pag ganon-ganon lang ng kanilang mga cellphone, pero di ko alam sa loob ng kanilang mga pamamahay, siguro di rin natin alam, hindi man tayo makapaghusga. Pero ako mismo, no? Ako mismo, ayan si Jonalyn. O, ikaw ba sis Jonalyn? Si sis Evelyn, kayo ba? Tama, si sis Evelyn may asawa na yan. Si sis Jonalyn, ikaw ba sis Jonalyn ay may asawa na? No? So, iniisip ko, paano pa sila makapagtrabaho sa kanilang mga bahay? Paano pa sila makapaglilinis kung ganun yung kanilang mga kuko na hindi ko maintindihan, hindi ko maisip dahil ako, yung mga kamay ko kailangan kong maiklik, minsan nga dahil sa humahaba na yung kuko ko na hindi ko napansin, ay uncomfortable na ako na maglinis, no, mag-gardening, ganito, ganyan, uncomfortable na nga ako Paano pa yung mga mahahaba ang at walang ginagawa? Siguro walang ginagawa yan, no? Nagaganong-ganon lang sa kanilang cellphone, naghihintay, okay, yung order may, kaya, di ko alam. Hindi naman tayo makapaghusga. No? So, gawin lang nating mga ka-Team Jesus, simple ang ating pamumuhay. Gawin lang nating simple. Simple ba ang ating pagkatao ba? Ang ating wala namang sinasabi na hindi tayo magpaganda. Kahit sa ating mukha, kung mayroon man tayong pambili, o di magpaganda tayo, bili tayo ng Boucher, bili tayo ng anong mga ginagamit dyan, Maxipil, at iba pa, hindi tayo magpapainit, para manatili din tayong maganda. Dahil tayo mga Kristiyano, dapat ay alagaan din natin ang ating mga katawan. Sa umaga, kung may refrigerator kayo dyan, maglagay kayo ng ice sa inyong freezer nang sa ganoon ay, pag umaga, di makapaglagay tayo ng ice, libre naman yung ice. Magpunas ka na sa kamay, hugas ka ng sabunan mo yung kamay mo, mukha mo, lagyan mo ng ice para sa ganoon ay, ang lamig kasi ay nagpapapigil yan sa mga wrinkles. Nakakatulong yan, natural lang na paraan. Kung mayroon kayong kalamansi dyan, lagyan nyo yan ng asin, o kaya sugar, brown sugar, i-mix mo yan, pwede mo niyang gawing exfoliation yung kalamansi, o lemon dyan, o lime, kasi yan exfoliation, mayroon siyang exfoliation. Kung hindi tayo maka-afford sa pa mang mga mamahal na mga ganyan, mayroong natural way. Pero, huwag nating pabayaan ang ating mga katawan. Huwag nating pabayaan din ang ating mga mukha. Dahil, kailangan na maaliwalas ang mga mukha ng mga Kristiyano. Okay? Huwag nating pabayaan, may obligasyon din tayo sa ating mga sarili. Naintindihan natin yun. So yan mga ka-Team Jesus, para sa ganoon, ay
hindi nakakahiya sa ating Panginoong Kristo. Dito sa publiko, hindi nakakahiya na itinuring tayo mga Kristiyano, subalit tingnan nga natin yung ating mga ikinikilos, tingnan nga natin yung ating mga pananamit, tingnan nga natin yung ating mga sa sarili natin. Pag nagmi-makeup, kung todo makeup, dito pa, may mga nakalagay pang mga itim-itim dito sa mukha, sa mata, dito, kung ano pa man dyan. Ang makeup, ang ganyan. Hindi niya kailangan natin mga ka-Team Jesus. Basta na ginagawa natin yung tama at inaalagaan din natin yung ating personal na katawan dahil obligasyon din natin yun. Lalo na kung mayroon tayong mga asawang lalaki, para sa ganoon, ang ating mga asawang lalaki ay hindi rin sila matukso na tingnan yung ibang mga babae dahil natural yan sa mga lalaki. So tayo ring mga babae ay mayroon tayong obligasyon na alagaan ang ating mga katawan, maligo tayo, kung wala kayong dyan, kung wala kayong basta lotion, kahit anong lotion, wala namang sinasabing basta kahit anong lotion, basta may lotion. Pag naligo tayo, nagdadry ang skin natin dahil sa tubig na lumabas. So, kailangan natin ang lotion para ang ating skin pa rin ay mananatili kahit murang lotion. Kung wala tayong lotion, okay, mayroon tayong coconut. Coconut ang ilagay natin sa ating katawan. Ganun lang, sa buho, coconut. Para, huwag mo sabihin na, hindi na kailangan niya alagaan ang aking katawan. Kasi, ako'y naman yan, may asawa na ako. The more na alagaan natin ang ating katawan sapagkat may mga asawa na tayo. Ano ang dahilan at bakit yung ibang mga asawang lalaki ay nandoon, natokso sa ibang mga babae sapagkat itong mga kirida na ito, itong mga haliparot na mga babaeng ito na napasukan ng mga demonyo, walang ibang ginagawa yan, tamad yan sa mga bahay nila, walang ibang ginagawa yan, kundi ang magpapaganda sa sarili nila, magpapaseksi sa sarili nila, samantalang ang mga nanay na may mga anak, may asawa, hindi na nagkandarapa na sa dami ng mga gagawin, wala nang ang panahon para sa sarili nila, no! Kailangan tayong magkaroon ng panahon para sa sarili natin. Time management ang tawag doon, mga ka-Team Jesus. Time management ang tawag doon. So, kailangan na araw-araw maligo tayo, magpabango tayo, ayusin ang ating mga sarili. Kasi ang ating mga katawan ay templo ng banal na espiritu. Sa makatuwid, huwag natin itong talikuran. Dahil tayo may asawa na, ang dami kong gagawin, maglinis pa ako. Nakakapaghintay ang mga gagawin na yan. Subalit, ang para sa iyong katawan ay kailangan mo ring gawin yun. Kaya alagaan natin ang ating mga katawan. Okay? So, para sa ganoon. At sabi dito, nasa 11, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid, at makadiyos. So, kailangan tayong mamuhay ng maayos, maayos, matuwid, so na yun? Maayos, matuwid, at makadiyos. Habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Kaya yun ang ating hope of glory, mga ka-Team Jesus. So habang tayo ay naghihintay sa rapture, habang tayo ay naghihintay sa tamang panahon na babalik ang ating Panginoong Hesukristo upang kunin ang kanyang mga pinili,
ay dapat tayo ay magpatuloy tayo, mamuhay tayo ng matuwid. Ayusin natin ang ating mga buhay. Hindi para sa ating mga sarili, kundi para sa kapurihan ng Diyos. Kaya nga, ano yung sinasabi sa salita ng Diyos sa Deuteronomy 6:5? You should love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. So yung ating mga lakas ay ibibigay natin sa Diyos. Lord, ito yung aking, kaya nga nagtatrabaho tayo. At ang ating pagtatrabaho, bakit tayo nagtatrabaho? Para sa ganoon ay magamit ang ating mga sarili, dahil nagtatrabaho tayo, ginagamitan natin to ng lakas, di ba? Ng ating strength. Para sa ganoon ay makapagsilbi tayo sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagsuporta sa ating mga pamilya. Di ba? Pag-alaga, ito mga nanay, ang kanilang mga lakas. Taos-puso silang nag-aalaga sa kanilang asawang lalaki, sa kanilang mga anak. Ginagamit ang kanilang lakas. So, ginagawa ko ito, Panginoon, hindi para sa sarili ko, kundi para sa iyo. Ikaw ang aking lakas upang maalagaan ko ang aking asawang lalaki, upang maalagaan ko rin ang aking mga anak, upang maalagaan ko dapat ang aking katawan, ang aking sarili. No? So, yun mga ka-Team Jesus. Time management ang kailangan natin. Ano yun? Pagpigil sa sarili. Pagdisiplina sa sarili. Minsan kasi, hindi natin namamalayan sa halip na maglinis muna tayo dito, o mag-ano tayo, nakaupo tayo, scan sa Facebook. Hindi natin namamalayan, 2 oras, 3 oras na tayo nag-scan sa Facebook. So, ano nangyari? Wala. Hindi tayo nakagawa ng mga trabaho natin. So, nag-cramming na tayo. Kaya, ako, yung aking cellphone, hindi ko palaging tinitingnan yan. Kung kinakailangan kong tingnan, saka lang. Pag lunch break, tingnan ng kaunti. Okay. Balik na naman. No? Tapos, kung kinakailangan, pag weekend, hindi ko ako tumitingin sa aking cellphone. Bakit? Ang dami kong mga dapat gawin dito. Temptation sa akin, yung cellphone, na iskan lang. Anong oras na pala? No? So, itago natin yung mga cellphone natin kung hindi naman kailangan. Pag weekend, wala namang tatawag sa akin ng mga therapist. Tapos na yan. Kaya, iniiwan ko yung mga cellphone ko. Bakit? Nakakadisturbo yan sa akin. No? Para makapokus tayo sa mga dapat nating gawin. Maalagaan natin yung mga sarili natin, malagaan natin yung ating mga pamilya, magkasabay-sabay tayo, ganun. Mamuhay tayo ng matiwasay, mamuhay tayo ng mga ayos. Makadiyos. So, ang cellphone ko, ay ginagamit ko lang din yung cellphone ko pag weekend halimbawa, o kalimbawa sa hapon or what, para makinig sa salita ng Diyos. Para habang ako'y nag-gardening, ay mayroon akong Christian music. So habang ako'y nag-gardening, ay nagpupuri ako sa Diyos. Yes, Lord, hallelujah, praise the Lord. Maging yung mga tanim, maging ang mga ibon, ay nakakarinig sa salita ng Diyos. Ang mga ibon dito, nasanay na siguro sila, hindi na sila natatakot sa akin, kahit nandoon ako sa labas at ako'y nag-gardening, nandoon lang din sila kumakain. Yung mga wild ibon, wild birds, nasanay na. So, ganun ang gawin natin mga ka-Team Jesus. Huwag tayong magpadala sa mga tukso ng demonyo na maubos yung oras natin sa walang kabuluhan. Self-control ang kailangan natin, pagpigil. At gamitin natin yung mga cellphone para makinig tayo sa salita ng Diyos. Para makinig tayo sa mga music. Hindi tayo makinig sa mga walang kwentang mga bagay. Mag-rebuke tayo ng may authority, mga ka-Team Jesus. Yun ang sabi ni Pablo kay Titus. So tayo ay mga pinili ng ating Panginoong Jesucristo
Sa makatuwid, gawin natin kung anong nararapat. Gamitin natin, no? Gamitin natin ang ating mga buhay. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng ating lakas. At sabi doon sa John 13:14, no? John 13:14, anong John 13:34. John 13:34. Love one another as I have loved you. Ayan. So, mahalin natin ang ating bawat isa. Ang bawat isang sinasabi diyan ay tayo, mga mananampalataya, the body of Christ, yun yung one another. Love one another. So, tayo na mga kasama sa body of Christ, mahalin natin ang bawat isa kagaya ng pagmamahal ni Panginoong Jesucristo sa atin. Na ganun yun, mga ka-Team Jesus, yun yung nagpinapaalala sa akin ng Diyos palagi. Sapagkat minsan, pag wala tayong mga salita, kaya yung mga salita ng Diyos, yan o, nakahalira yung mga ganyan, kasi pagpapaalala sa akin yan. Kung halimbawa, ako ay lugmok na lugmok, pagod ako, discouraged ako, si Tito Brian, ganito nararamdaman niya, naiinis siya dahil sa kanyang nararanasan, hindi siya makahinga, whatsoever. Itong studio na ito, mga ka-Team Jesus, na nandito sa guest room. Ito yung aking room of refuge. So, umaalis ako doon sa aming bed, doon sa master's bedroom, at pumupunta ako rito dahil nandito yung mga salita ng Diyos na nakahalera dyan, yung mga paborito kong mga Word of God, nakahalera yan. At yun, kahit nakaprint lang sa mga papel, pinupost ko yan dito o nandiyan sa mga frame, pinupost ko para pag pumapasok ako rito, ang nakikita ko ay ang mga salita ng Diyos na nagpapaalala sa akin, mga salita ng Diyos. Yes Lord, oo nga pala Lord, I have to love you with all of my heart, all of my soul, all of my strength, Panginoon. Kaya kahit ako'y pagod, ito ang aking pagod, kapaguran, binibigay ko sa inyo, Panginoong Jesus. Ginagawa ko, ang aking lakas ay kinukonsume ko para sa iyong kapurihan, Panginoong Jesus. So, hindi na makapasok ang demonyo sa akin, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. No? Ano ang mensahe ng Diyos? Mamuhay tayo, maging ihimplo, mabuting ihimplo tayo, mga ka-Team Jesus, sa ating kapwa mananampalataya. Kaya, unang-una, mahalin natin ang Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ikalawa, mahalin natin ang ating kapwa, kagaya ng pagmamahal ni Panginoong Jesucristo sa atin. Kaya, mahal natin sila, kahit ganoon sila, sapagkat individual differences, hindi man tayo pare-pareho, pero mas pinili nating mahalin sila, sapagkat mahal sila ni Panginoong Jesucristo. Mahal tayo ni Panginoong Jesucristo kahit tayo ay indifferent, kahit tayo ay iba, kahit ako ay iba sa'yo, pero minahal ako ni Panginoong Jesucristo. Kaya mahal kita kahit na iba ka. Dahil ganoon tayong pagkalika ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabing, gayahin mo ako. Hindi natin pwedeng gawin yun. Pwede tayong magturo sa pamamagitan ng pagiging ihimplo, modelo natin. Pero hindi natin pwedeng i-insist, ipilit ang dapat gawin ng mga taong ito. Itong nakasabi sa salita ng Diyos. So, hindi mo sabihin na, gayahin mo ako, kundi ayon ang nakasulat sa salita ng Diyos. So, yun din ang ating susundin. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga paalala sa amin sa araw na ito. Maraming salamat po na kami ay mayroong mga obligasyon bilang mga nakatatandang lalaki, nakatatandang babae, nang sa ganun po ay magiging mabuting ihimplo kami sa mga nakababatang babae, sa mga nakababatang lalaki, at hindi ka namin maipahiya, Panginoong Jesucristo, hindi namin mapahiya ang iyong salita habang aming hinihintay
ang iyong muling pagbabalik, ang aming Diyos at aming tagapagligtas na si Panginoong Kristo. Oh, hallelujah. Habang hinihintay ka namin, Panginoong Kristo, sa tamang panahon, ay tulungan mo kami nga mamuhay ng maayos, na matuwid, na makadiyos, na may takot sa Diyos, na gawin ang mali, sapagkat alam namin na ikaw ay nandito. Oh, hallelujah. Alam namin nakikita mo kami sa aming mga ginagawa dahil walang nakatago sa inyo. So, gawin mo kaming banal, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyo, kapagkat hindi namin alam kung hanggang kailan ang aming mga buhay. So, gawin mong ihanda mo ang aming mga katawan, ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Ano man ang magyayari sa aming mga buhay dito sa mundo, kami po ay secured na kami ay papunta sa langit, sapagkat kinikilala namin, pinaniniwalaan namin si Panginoong Kristo bilang aming Diyos sa tagapagligtas, at sinusunod namin, mamuhay kami ng matuwid sa iyong harap. O hallelujah. Maraming salamat po, Panginoong Kristo. Tulungan mo ang bawat isa, ang mga lalaki naming mga kapatid, maging ang mga lalaking asawa ng aming mga kapatid na babae, na Panginoon, you will rise up, Lord, leaders, Lord, na siyang tatayo sa kanilang mga pananampalataya upang umpisahan ang iyong mga ministry sa bawat chapter na kung saan iyon ay iyong itinalaga. Maraming salamat po sa lahat ng iyong mga pagpapala. To you be all the glory and honor, Father God, in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Salamat sa Diyos, tayo ay nakaraos. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye! Thank you for joining.